Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po kaya ang makikita natin sa reading of the day today, no? Sa nakikita ko po ay maayos po kayo, no? At ako po ay ayan, ako po ay nagpapasalamat dahil lahat kayo ay maayos at safe sa inyong lugar. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, and 10. Basahin lang muna po natin. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, and 10. Samahan din po natin ang ating gold card. Pili tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huwag niyo pong i-skip to. Dito po tayo kumukuha ng connection, no, sa atin pong hula for today. Okay, tingnan na po natin. Pasensya na po at yan. So, merong one-sided na nakakaramdam dito, no? One-sided lamang po ang samahan na meron sila. Hindi din po maibuhos o hindi po talaga same yung relationship nyo sa naging relationship nila o nila sa naging relationship nyo. Maybe, may isa lang po sa kanilang kumakapit. It's either, no, yung third party ay kinakaya lang, no? Kinakaya lang siya, pero sa totoo lang, hindi pa rin niya kaya talagang, ayan, no?
Talagang hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nararamdaman nitong person niya, no? Bakit daw hindi ka makalimutan? Kinukwento niya po actually sa mga kaibigan niya na yung kanyang karelasyon ngayon, yung third party, no? Kinukwento niya sa mga kaibigan niya na somehow naguguluhan siya. Bakit ganito ang trato sa kanya ng inyong person, and as much as possible kinakaya niya daw lahat pero nahihirapan din daw siya, no? Pinipilit niyang ipakita na siya ay strong, pinakikita niya na siya ay kalmado, calm, and okay lang siya, but the truth is hindi daw po siya okay, no? Hindi talaga siya okay. Naiisip po kasi lagi ng person nyo yung inyong magandang pinagsamahan na hindi niya po talaga makaya-kayang hindi niya po kinakaya, no? Yung person na po na to is somehow hindi niya po kinakaya. Na pag naiisip niya po yung happy memories nyo, nagkakaroon po siya ng sadness or lungkot, no? Parang naiisip niya po na bakit daw siya nagkaganito, no? Bakit daw nasayang niya yung magandang pinagsamahan nyo. Ngayon, naiisip po nung third party na baka pag nagkaanak sila or pagka magpabuntis na lang siya rito para mahawakan niya po ng bongga, na mahawakan niyang na buong buo. Pero, for those of you na may anak na sila or buntis, nako, yan po yung sinasabi ko sa iyo na nakakaramdam ako ng maagang pagsawa, no, dun sa babae. Gulo po siya, no? Naguguluhan po siya. Gusto niya pong mabago yung takbo ng buhay niya. Gusto niya po na lahat po ito ay mabago. Magkaroon po siya ng peace of mind. Magkaroon po siya ng katahimikan dahil sa ngayon po talagang nakakaramdam po siya ng matinding emptiness and emotional loss, no? Sa totoo lang po, ang taong ito, no, ay nakakaramdam po siya ng matinding takot, matinding emptiness, lungkot, no, na para siyang mag-isa. Kahit po ito ay may karelasyon ngayon, hindi niya po nararamdaman yung happiness doon, nalulungkot po ang taong ito. Parang ina-isolate niya po yung sarili niya, no? Ina-isolate niya po yung sarili niya. Ayaw niya po talaga munang makipaghalubilo dahil po puno po siya ng disappointment sa buhay, no? Talaga pong ang taong ito, at sasabihin ko sa inyo, ay talagang full of regrets, full of sadness, no? Hindi niya po alam kung ano po yung gagawin niya, sa totoo lang. Panay failure po ang nakikita ko sa taong ito, and somehow I feel that yung lungkot po nitong taong to is somehow kumbaga dumidiretso sa failure at pagkatalo. Yung disappointment niya po, naiisip niya na sa ginawa niya sa'yo, siya pa rin daw pala ang talo, no? Siya daw pala ang talo, no? Pero hindi niya po pinapakita yung confidence level niya po, ay pinapakita na niya siya ay wagi, siya ay okay lang, no? Magaling po itong mag-pretend, pinapakita niya okay lang, pero sa totoo, ayan talaga yung emptiness, oh. Lumalabas yung emptiness, so independency. Naiisip niya po nung times na lagi kang nandyan for him, lagi kang nandyan for her, lagi kang nandyan lang sa tabi. But ngayon, panay po, false success ang pinapakita niya, and living beyond means, meaning kung ano pinapakita niyang success sa buhay niya po ay hindi po totoo, no? Yan, no? Parang hindi po matapos-tapos yung pain na nararamdaman niya. Parang hindi po matapos-tapos yung cycle ng emotions niya, no? Parang pakiramdam niya po ay pinaglalaruan po siya ng tadhana. Pero siya po ang gumawa niyan because of tinake advantage niya po yung pagmamahal mo, yung kabutihan mo, ay niloko ka po niya. Kaya yan, no? Based on impulsive decision, sabi ko nga po sa iyo,
mga desisyong hindi iisipan. Kaya ngayon po, ang third party nyo ay nakakaramdam ng matinding kaba at takot, no? Takot po siya sa mga susunod na mangyayari. Hindi niya po alam, no? Parang feeling niya po ay dumating ka na raw sa yung alam niyo yung moment na pagod ka na at talagang ready ka ng lumaban, ano? Parang pakiramdam niya po ay anytime matapang ka na rin. Kasi ang pakiramdam po sa ng third party is parang wala lang, no? Parang ay kaya ko to, piece of cake to, no? Takutin ko lang to, tiklop to. Pero ngayon po, parang sa nararamdaman po ng third party, para po siyang kinakabahan na hindi niya po maintindihan sa'yo, no? Saan mo daw kinuha ngayon yung strength mo? Bakit daw ganito ngayon? Bakit daw punong-puno ka ngayon ng lakas ng loob, ng confidence, no? Parang bigla po siyang natakot, no? Kaya nagkakaroon dito ng one-sided, parang both of them, no, para po silang nagkakabwisitan, no? Parang nakikitaan po nila na nagkakaroon ka ng lakas ng loob, no? Nagramdam po siya ng self-pity, loss, grief, yung person nyo po, no? Nakikita po, nararamdaman po ng third party na aligaga ito, no? Parang bigla po silang natakot. For whatever reason, yung person nyo po biglang natakot, bigla pong nalungkot, nagkaroon ng self-pity, parang ano nangyayari sa buhay niya, nagkaleche-leche na, parang lahat ng karma, nararanasan niya, gulong-gulo rin po siya, no? Disconnected po siya, maybe both of you hindi nag-uusap, maybe both of you naka-block sa isa't isa, pero may nangyari po kasi na parang pakiramdam nitong nitong person mo ay parang lumakas ang loob mo for whatever reason, parang bigla kang nag-bloom, parang bigla kang nabuhayan ng loob, ayan, no? Siya po kasi napaka-selfish na naging makasarili po siya. Ngayon, kailangan niya pong mag-isip, mag-clear mind, sharp mind, kailangan niya po yan, no? Nadi-discourage po siya sa mga nangyayari sa ngayon, hindi niya po maintindihan, siya po ay overstress, no? Burned out and overstress sa mga nangyari, no? Sorry po, palitan po natin tong isa. Ayan, no? Gusto niya mag-reach out sa'yo. There's resentment, no? And trying to reach out, pero hindi niya po alam, no? Kung papaano, no? Parang may takot din po siya, kasi ayan nga, sabi ko, greediness, talagang sa nakikita ko, naghahanap po siya ng direksyon, no? Lack of direction, wala siyang direksyon, at talagang sa nakikita ko, dinadivert niya lang po talaga yung kanyang atensyon sa iba, no? Yung partnership niyo po ay nagki-create sa kanya ngayon, or pag naisip niya po yung unity niyo, yung partnership niyo, para po siyang nagkagalit, na naiinis, na nabubwisit, hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya. Naging selfish kasi siya. Ngayon, yung babae o yung third party niyo, it's either girl or a boy, ay may matinding pagseselos and insecurity. Bigla siyang natakot, no? For whatever reason, ayan, no? Dati pala po, ikaw lang ang nag-trap sa sarili mo na dapat ay noon mo pa daw po pinaglaban, no? Ina-avoid lang po niya yung mga conflicts na nangyayari sa buhay niya. But, sa nakikita ko po dito ay may mga mangyayari pa sa mga susunod na panahon sa inyo. Okay, that's it. Ang third party nyo ay nakakaramdam ng matinding takot at matinding kaba, no, sa iyo ngayon. Hayaan mo siyang makaramdam yan. Deserve niya po yang makaramdam ng ganyan. Okay, maraming salamat po sa inyo, and I hope na naka-resonate po kayo dito. And if you do, can you please give me a like and comment down below kung ano po ang nakikita nyo dito sa ating reading na to, kung kayo po ay nakakuha ng mensahe na para sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena,
Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account and messenger, no? And for those of you po na magbibigay ng super thanks for this video, I would really love and really be grateful for that. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day for the Street Elderly. Yan, yung mga donations po ay mapupunta dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dyan ko po yan, yung mga super thanks nyo sa video ko ay imbis po na ipanood ko ng sine at ikain ko ay ibibigay na lang po natin sa mga street elderly. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading kagabi. Ayan, may third reading po ako. Sana po ay mapanood nyo po yan. At really talaga pong gustong-gusto ko pong mapanood nyo yan. Dahil maganda po yung lalo na yung 3 kahapon na Tuesday. A very powerful reading. Yan, so maraming salamat po. And of course, to all my Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo at nagpapasalamat po ako sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking channel at sinasabi niyo po na parang kulang ang araw pag hindi niyo naririnig ang aking boses. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at ang aking commitment naman po sa inyo ay kahit anong mangyari, ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day. Maraming salamat po sa inyo and God bless you all and I love you all. Sana po ay maging mas maayos at makabuluhan po ang inyong mga susunod na araw. At ang sabi ko nga po sa inyo is life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back later for another set of reading. I hope mapanood nyo muna po to. And please, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala po ako dito kung wala po kayong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo.
Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat po, lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.